ng ating Panginoon. There are many souls that are lost. The harvest is great. At magiging kasalanan ito sa Diyos kung mananahimik ka lang. No? It will be a sin to be silent. No? We have to speak up, no? Sa ano nga natin, sa school. Baka promotor pa tayo sa nag-ano pa tayo eh. Tawag dito? Tawag dito. Nagpe-presenta pa tayo eh, no? Pabida pa tayo minsan, no? Pero pagdating sa kaligtasan, sa pag-share ng gospel, ang tahimik natin. Hindi natin alam gagawin. We have to speak up, mga kapatid. We have to proclaim the gospel. We have to preach the gospel. We have to preach that Jesus saves. Na nagliligtas ang ating Panginoon. Yun yung dapat laman bukang bibig natin bilang mga Kristiyano, hindi kung ano-ano yung bukang bibig natin bilang mga Kristiyano, ano yung lumalabas sa bibig natin, no? Baka mamaya ang masakit niyan, yung bibig natin, kung ano lumalabas yan, katulad na din ng kung ano lumalabas sa mga taong hindi ligtas. No, dapat maiba tayo, mga kapatid. We have to speak up, mga kapatid. Huwag tayong mahihiya. Exodus chapter 4 verse 11 to 12. Exodus chapter 4 verse 11 to 12, sinabi diyan, and the Lord said unto him, who hath made man's mouth, no? Or who maketh the dumb or deaf or the seeing or the blind? Have not I the Lord? Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. Okay? So sinabi dyan, Exodus chapter 4, verse 11 to 12. No? Ulitin natin. And the Lord said unto him, who shall made man's mouth, or who maketh the dumb or deaf? No? Have not I the Lord? Now therefore go, I will be. Ito yung dapat natin tandaan. Sinabi ng Panginoon, now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. That's the beauty in following the Lord. Yun ang kagandahan ng ating pagsunod sa ating Panginoon, that He is with us every step of the way. No, kasama natin siya every step of the way, no? The beauty in winning souls for the Lord is that whatever we say, ito yung kanina pa natin sinasabi, He will back us up. No? Yan yung sinasabi dyan, no? I will be with thy mouth and teach thee what thou shalt say. Kaya wag tayong mangangamba, wag tayong mahihiya na ang tingin natin sa sarili natin, wala tayong magagawa. No? Mga kapatid, may magagawa tayo pag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos mismo ang tutulong sa atin kung ano ang dapat nating gawin. We don't need to be shy and we don't need to fear. Ulitin ko, mga kapatid, the harvest is plenty and we need to labor, no? Yung harvest na yan, no, yung tinutukoy na harvest dyan, can be your family nga, mga kapatid, no? Your loved ones. It can be your friends, your classmates, your workmates, your neighbors, no? Yan yung harvest natin. So ikaw, Kristiyano, anong gagawin mo sa harvest na yan, no? Anong gagawin mo bilang Kristiyano? Andyan na, aanihin mo na. Andyan sa paligid mo. Ikaw, meron kang kakayahan. Alam mo ang katotohanan, anong gagawin mo? Mga kapatid, let us work together to proclaim the gospel of Jesus Christ. And we need every one of us Christians to be reapers, no? We have to be reapers. Let us all be soul winners. Oh, dapat lahat tayo
Tulong-tulong tayo mga kapatid. Walang mahihiya, walang matatakot. Kasama natin ang ating Panginoon. And for our last point, no? Bilis lang tayo ngayon. Kasi sinisipo na po ako. No, medyo mahirap eh. Pero, ayan po. Last point, no? Sana po ay nakakasunod pa rin po ang bawat isa. Amen? Amen. Diyan pa po ba kayo? Sana pagtapos na itong mensahe natin ay soul winners na tayo lahat, no? Kaya na natin ulit magbalik sa ating soul winning and tracts distribution, no? Okay? Pag-pray natin mga kapatid. Okay, for the last point, first, we learned the formulas of the mission, no? May mga formulas na dapat tayong sundan. Secondly, the famine in the meadow. May katuyuan, no? O may kakulangan, the deficiency in soul winners, no? The shortage, no, ng mga ministers. And lastly, no? Lastly, for our third point, the focus, okay? The focus of the ministers. Yung focus ng mga nagmi-ministeryo, ng mga nag-share ng salita ng Panginoon o ng kaligtasan ng Panginoon. So let us read yung mga remaining verses sa ating nabasa kanina. Verse 4 to 11. Luke chapter 10, verse 4 to 11. Carry neither purse, nor scrip, nor shoes, and salute no man by the way. Next. And into whatsoever house ye enter, first say, Peace be to this house. And if the Son of Peace be there, your peace shall rest upon it. If not, it shall turn to you again. And in the same house remain, eating and drinking such things as they give, for the laborer is worthy of his hire. Go not from house to house. And into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you. Next. And heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is come nigh to you. 10. But into whatsoever city ye enter, and they receive you not, go your ways out into the streets of the same, and say, Even the very dust of your city which cleaveth on us, we do wipe off against you. Notwithstanding, be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you. Okay, balikan natin yung verse 4. I-point out natin tong verse 4. Sinabi diyang, Carry neither purse, nor scrip, nor shoes, and salute no man by the way. No? Ano ibig sabihin niya mga kapatid? Here, sa verse na yan, Jesus commands the disciples to refrain, no, iwasan yung social interactions, no, habang ginagawa nila yung gawain nila, or friendly greetings, no. Sabi niya, salute no man by the way. Wag na kayo makipag sa madadaan. Wag kayong madidistract sa dadaanan nyo, no. Jesus wants them to keep their focus on the task at hand. No? Na mag-focus lang sila kung ano yung mission nila. When Jesus tells them to go, Jesus means business, no? Ganon din sa soul winning natin, no? Jesus means business when we are spreading the good news, no? Katulad dito sa mga binabasa natin, they are sharing the good news from cities to cities. Jesus wants them to understand the essence of soul winning. Gusto ng Diyos maintindihan nila kung ano yung halaga ng ginagawa nila. That the goal is to spread the ministry of Christ. Gusto ng Panginoon na mas lumawak pa yung kaniyang ministeryo. At alam ng Diyos na some of them will receive them. No? Sa verse 8, basahin natin. Some na kanilang makakausap, no, tatanggapin sila. Sinabi niya, and into whatsoever city you enter, and they receive you, is such things that are set before you. May mga tatanggap sa kanila eh. Pero sa verse 10, meron din namang re-reject sa kanila. Basahin natin verse 10. At into whatsoever city ye enter, and they receive you not, go
your ways into the streets of the same, and say, in verse 11, even the very dust of your city which cleaveth on us, we do wipe off against you, notwithstanding. Be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you. So alam ng Panginoon, may mga tatanggap, may mga magre-reject, no? Pero whatever they may encounter, gusto net ng ating Panginoong Diyos, ni Jesucristo, na itong 70 disciples na kanyang pinadala ay mag-focus kung ano yung kanilang mission. No? That yung focus nila ay manatili, hindi sila maliligaw. No? So bilang application nito sa atin mga Kristiyano, sa panahon natin ngayon, whenever na tayo ay lalabas at magbabahagi ng kaligtasan ng ating Panginoon, we have to remind ourselves, no? Kailangan isipin natin that this is a serious business. Seryoso tong ginagawa natin, yung pagso-soul winning. There is no time for jokes, no? Mga kapatid, nakikinig ba kayo, no? Kasi yung mga soul winners ngayon, ganito yung problema eh. Kala nila laro-laro lang yung paglabas. Naghaharutan sa kalsada, nagtatawanan, no? Kung ano-ano ginagawa. Pag tayo ay lumabas at nagbahagi ng kaligtasan ng Panginoon, this is a serious business. No? There is no time for jokes. There is no time for chit-chats. Hindi tayo pwede makipagdaldalan lang. There is no time for playing around. No? Huwag tayong maging ganito mga kapatid, no? Ganyan na tayo eh, no? Sa ating mga na-experience ngayon, na-observe natin yan sa ating mga soul winners. Ginagawang laro-laro yung pagso-soul winning, no? Pag tayo ay nag-soul winning mga kapatid, we are at war. No, nasa gera tayo. Lalabas tayo, nasa gera tayo. So whenever we go out, we have to be ready. Dapat ready tayo. We have to be equipped by God's word. Yung salita ng Diyos, that equip tayo, alam natin yung gagawin natin. And whenever we go out, ito mahalaga mga kapatid, pag tayo ay lalabas dito sa ating simbahan at tayo ay lalabas dyan sa labas, we represent our God. Mga kapatid, we represent our God. So kung ano man ang gagawin mo dyan sa labas, kung magbibiro-biro ka dyan, kung ano man, no? Yan ang nagiging representasyon ng Diyos natin. Ay, yan pala, taga Mount Olives yan. Ganyan pala sila, no? So whenever we go out, this is a serious business, mga kapatid. We represent our God. Soul winning is not a game, no? And we have a goal to focus on. Meron tayong goal. And we should be focused lang dun sa goal na yun. Di ba? May ganun nga, ano ba yun? Focus lang sa goal. No? Ganun dapat tayo. Ganun na dapat yung mindset natin. No? Masahin natin, mga kapatid. Malapit na tayo magtapos. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Isa sa mga sikat na verses, no? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, no? Unmovable, hindi tayo nagagalaw. Always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. In our walk, sa ating lakad, kasama ang ating Panginoon, we have to be strong. We have to be unmovable. We have to be focused, no? So when we face challenges, pag nandiyan na yung mga challenges sa harap natin, kaya natin silang harapin kasi matatag tayo. Hindi tayo basta-basta nawawala sa focus, no? At mahirap mga kapatid, alam natin yan, it will be difficult, no? Na lumakad, no? Dito sa mga gawain ng ating Panginoon. Pero ito ang promise ng Panginoon eh. Yung sa huli, sinabi dyan, for as much as you know that our labor is not in vain in the Lord. Lahat ng ginagawa natin sa mundo na ito, mahirap man yan, no? Mapapahiya ka man, marereject ka man, at the end of the day, ang Diyos mismo ang magre-reward sa'yo. Your labor is not in vain in the Lord, no? Dito lang naman tayo maghihirap eh, no? And we have eternal, no? Na ano yan?
kaginhawaan doon kasama ang ating Panginoon sa langit. Napakaikli lang na maghihirap tayo. Kano lang ba nagtatagal ang buhay ng tao? Average, 60, 80 years. No? Saglit lang yan ang paghihirap, mga kapatid. But we are talking about doon sa eternal na kaginhawaan na naghihintay sa atin sa langit. No? Meron tayong kaharian doon kasama natin ang Panginoon. And our labor here for the Lord will not be in vain. Hindi yan mawawalang saysay. No? So in conclusion, we have a message to the world. No, meron tayong mensahe. Ang bawat isa sa ating mga Kristiyano, meron tayong mensahe sa mundong ito. The message that matters, no? Alam niyo ba na saving lost souls, to bahagi ko lang, mga kapatid, yung saving lost souls is the most important, no? Base sa pag-aaral ko lamang po, pwede niyong kontrahin, no, sa mga mag-aaral, no? But saving for lost souls is the most important thing for Christ. No? Bakit? Because that's the reason why He was crucified in the first place. Para sa kaluluwa natin. Kaya sa tingin ko, no, base sa pag-aaral ko, ang kaluluwa ang pinakamahalaga sa Diyos. Hindi yung talento mo, hindi kung gaano kagandang lalaki, hindi yung pag-aari mo dito sa mundo. He was crucified on the cross dahil sa kaluluwa natin. Kaya yun ang pinakamahalaga sa ating Diyos, no? Ano sinabi sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, no? For as much as ye know that you were not redeemed, hindi ka tinubos, no, with the corruptible things as silver and gold. Biro mo, tinawag na corruptible things ang silver at gold. Pero para sa atin bilang mga normal na tao, pag meron kang gold, ang yaman mo. Pag yung silver, ang ganda. Pero dito sa Biblia, tinawag na corruptible things ang silver at gold. Ano sinabi dyan? From your vain conversation received by the tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ. Yun yung tumubos sa'yo. Yun yung tumubos sa ating mga kaluluwa. The precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Walang kadumi-dumi. No? Napakalinis. Napakapuro na dugo ng ating Panginoong Kristo. Yan ang tumubos sa iyong kaluluwa. Kaya saving lost souls, I think, is the most important thing for our Lord Jesus Christ. That's why yun yung ano natin Great Commission natin. Go ye therefore, diba? And teach all nations. Yun dapat nating gawin bilang mga Kristiyano. No? So, iiwan ko to sa inyo, yung sentence na to, mga kapatid, bilang ating pagtatapos. Nabasa ko lang din. No? Hindi galing sa akin to, no? So hindi ko aariing sa akin to, pero nabasa ko lang din to, mga kapatid. It takes a man of God, okay? It takes a man of God with the Spirit of God, okay? Mixed with the Word of God to make children of God. Okay, ulitin ko, mga kapatid. It takes a man of God with the Spirit of God mixed with the Word of God to make children of God. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo and let's close in prayer. Let's pray. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa hapon na ito. Salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Kami ay nakapag-aral ng inyong salita. At Panginoon, salamat po sa inyong dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para iligtas kami, Panginoon, sa tiyak na kapahamakan, Panginoon. At dalangin lamang po namin, Panginoon, ay maiuwi namin kung ano man ang natutunan namin na pag-aralan namin ngayong hapon na ito, how soul winning is so important in our Christian lives. Panginoon, bigyan niyo po ang burden ng bawat isa ng mga Kristiyano to share the gospel, no? Yung salvation, Panginoon. At kaming lahat ay maging soul winners. Totoo nga po na
The harvest is plenty but the laborers are few. Dalangin po namin na madagdagan pa po ang mga laborers, Panginoon, na susunod sa inyo, Panginoon. And ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Salamat po muli sa hapon na ito. Ingatan niyo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi. At ganoon na rin po ang aming pastor, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.